Nasaan ang ginansya ko? Politiko lang pala magkurakot dito. Wala pa. Kanino to? Nasaan na to? Uy. Ay, dali, bayad mo. Yan na yun. Sige nga. Ako magbayad yan, libre. Yan. Yes! Kuha na. Kanina t-shirt, libre ha? Compute na. Hindi pa nabilang. Compute na. Hindi pa nabilang ni nanay. Yes! Grabe talaga si Mayora. Doon sa liwasan, may mga nagrally ron. BBM forever. Oh. Oo. Tapos? Tapos, nung dumating ako doon, putang ina, bakit walang mga DDS? Sabi ko gano'n. Nakita ko doon yung tarpaulin. BBM forever. Sabi ko gano'n. Bakit may tarpaulin na BBM forever dito? Sabi ko gano'n. Tapos, may kasama ako doon. Sabi ko, ano ka, BBM? Hindi ma'am, BBS ko. Okay, good. Tapos, ginanon ko yung tarpaulin. Ginanon ko yun. Bakit ka pala napapunta ulit na Maynila? Kasi di ba nga, makaka-uwi ka na ng Cebu? Ano bang dahilan? Pumunta ako dito kasi akala ko 12 ngayon, araw ng kalayaan, pwede tayong maging tarantado sa tarantadong gobyerno. Eh, nakaprepare pa naman ako. Banatan mo ako. So, sino yung mapupunta ng Senado? Damihan natin. Kung gusto nyo matapos to, simple lang naman. Pumunta tayo dito at pupunta tayo sa Malacanang. Magkakapi tayo doon. Magkikihingi tayo ng mga tinapay. Diba? Pero yung putang ina ng rally kanina sa liwasan. Diba? Ang rally sa liwasan, BBM supporter. Oh, nag-speech sila kanina. Hindi ko pinaarte. Mutik na nila ako sugnad na nagkaunsihan pa. Hindi umabot ng 1 oras. Pero amor, parang naninibago ako. Bakit? Kasi dati yung mga attire mo attire na pang pang laban Pero ngayon parang naka-dress ka, tsaka party dress. This is the art of deception. Yan. Ganun lang yun. Amor, isang banat nga. Banatan mo sila. Amor, anong gusto mong mensahe sa gobyerno ngayong araw ng kalayaan? Hoy, Bongbong Marcos, putang ina! Kung napapanood mo tong video na to, mag-practice ka o kamatay. Okay? Mag-practice ka o kamatay. Kung mamutana ka o sa problema sa Pilipinas, the only problem of this fucking country is you. Is you and your kaots in the Senate and in the House of the fucking Representatives. Kung gusto mong umayos ang bansa, bumaba ka bago ka kalat ka rin ng mga taong bayan. How about sa mga senators na sa Senado ngayon? Senator, okay, gusto ko gawin na, I would like to take this opportunity para pasalamatan yung mga senator na talagang pinupush ba. Kasi ito yun guys ang Senado, yung majority na nanganganib na maging minority, sila yun ang last bastion of our hope. Sila yung last na nagpupush back na meron pa talagang sense of democracy ang Pilipinas. Ngayon, doon sa mga putang ina ni Erwin Tulfo, ni Rafi Tulfo, na pati ang magkantot ay sponsor ng taong bayan, fuck you ninyo. Yawa mo. Good lang. Amor! Good ka ako at ako ay Amor! magpapahinga. Yes! Amor, sandali! Bakit? Doon sa post mo sa Facebook! Sabi ni Miss Natalie. Doon sa post mo sa Facebook! Ano? Yung sabi mo, gusto mo mag-resign si Marcos, pero ayaw mo si Pipi Sara mag-succession. My God, that was a fucking joke. Ha? Joke lang. It was a sarcastic remark. Oh. And I don't understand why people do not get it. Oh. But hindi na bago sa akin yun kasi yung mga joke ko naman talaga, ever since I was born, wala eh. Thank you, nabot ka. Ay, Marcos to, ang panagero. Ayan. Instead ng dito. Ayan, mga kababayan, napasugod na si Amor. Dahil hindi na matiis. Paano tayo mananalo kung wala po tayong madadala
maski man lang sana mga kamag-anak natin. Sa panahon ngayon, napakahirap ipaglaban ang para sa bayan. Mahirap ilaban ang katotohanan dahil ang Pilipino, sabi nga, inuuna ang survival. Ang kalaban po natin ay ang sarili rin po nating mga kababayan. Napaka makasarili ng Pilipino ngayon kaysa yung maka-Pilipino noong araw. Mahilig, buti pa sa cellphone, madalas may selfie. Pero pagkausapin, tayaan sa bayan, para kang nakipag-usap sa mga na tao. Ang pagbabago po magsisimula sa ating sarili. Sino ba ang kasama ng ating sarili kung hindi yung immediate family natin? Immediate family at susunod yung kapitbahay natin. Kung tayo ay may kredibilidad, sigurado ko sasamahan tayo. Baka naman kasi ang nananawagan ngayon na ibagsak ang administrasyong ito ay may kanya-kanya ring sariling motibo. Alam niyo po, Anlos, hindi ho natin pwedeng mapagliban. Siguro, una nating baguhin ang sarili natin. Pag nakita kasi ng kaibigan, kamag-anak, kapitbahay natin, na huwag tayong samahan, sasama sila. Thank you, Ma'am Charlie. Si Bibi Sara hindi titindig. Dahil alam niya rin, pag tumindig siya, Thank you, baka Ma'am. mas marami ang makinabang na nung panahon ng kanyang tatay. Tayong mga leader, dapat tayo mismo makitaan na sincero tayo sa ating pinananawagan. Madaling magsalita, madaling magpainit, pero may resulta ba? Alam nyo, ano bang kakibayan ang gusto nyo ng administrasyong ito wala nang nagawang kabutihan sa kanyang mamamayan? Imagine po, yung Senadong ito yung kauli-hulihan nating pag-asa na makamit natin ang ating demokrasya. Ito rin yung kauli-hulihan na institusyon na lumalaban sa kawalang-hiyaan ng administrasyong ito. Ngayon, kung hindi natin poproteksyonan ang mangilan-ngilan nating politiko, ano na ang mangyayari sa bayan natin? Kayo po nandito ngayon, tatanungin ko po, bukal ba sa kalooban nyo na nandito kayo? O baka nandito kayo dahil napilitan kayo dahil hindi nyo matanggihan ang taong nagpapunta sa inyo rito? Kasi pag bukal kayo na nandito, attentive kayo, nakikinig kayo, nanunuri kayo. Ngayon, kung wala sa puso nyo ang pakikipaglaban sa demokrasya, paano tayo mananalo?
Eh ang kalaban natin, lahat ng armas, lahat kung ano ang merong isang demonyo nasa kanila. Di ba ano ba sabi? The money is the root of all evil. Kaya po, hanggat hindi tayo titindig na bilang isang tunay na Pilipino, hindi tayo mananalo sa labang ito. Ang ating mga kapulisan, hirap na hirap din po yan. Pero dahil meron silang tungkulin, sinumpaan nilang tungkulin, obligado silang nandyan. Nananaig na po ang demonyo sa bayang ito. So ang kailangan natin dito, tayo mismo, eksaminin natin ang sarili natin. Hanggat papakita sa kapwa natin ang isang tunay na Pilipino, kahit araw-araw tayo na nandito, walang mangyayari. 32 days na kami ngayon nandito. Nakakalungkot, nakakapanghina, pero kailangan maging matatag kami para sa bayang ito. May gustong pumunta, walang pamasahe, naghahanap ng sponsor. Ay yung sponsor ngayon, mas magugulang sa atin yan. Hindi magpapakawala ng pera yan hanggang wala silang makukuhang kapalit din. Papalitan natin ang politikong nakaupo, pero maraming politikong pulpul din na nakaabang sa pagkakataong ito. Magpapagamit pa ba tayo? Kailangan taong bayan na ang magising. Kukunti man tayo ngayon, pero pagtapos ng paghaharapan natin ito, yung puso nyo, isip nyo, magising, palagay ko, bawat isa sa inyo, kaya-kaya nyo mag-multiply na kahit 10 tao kayo. Hindi ba natin kaya magsakripisyo ng pamasahe papunta rito? Kailangan pa bang sunduin? Kailangan pa bang ihatid? Pagkano ba ang halaga ng isasakripisyo natin kaysa nangyayari sa bayan natin? Lahat, makakaliwa man, maka-Duterte man, maka-Dilawan man, maka-Pinkian man, pera-pera na lang ba? Pera-pera na lang ba tayo? Nawala na ba yung pagiging Pilipino nyo? Paano na yung mga susunod na henerasyon? Sa tingin nyo ba, tatagal pa ng 3 taon ang pondo ng bayang ito sa nangyayari ngayon? Bangag na lang ang hindi nakakaramdam ng krisis ng bayan natin. Ako, saludo ko, karamihan sa tumatayo ngayon dito, kababaihan.
Dahil ang kababaihan, mas ramdam nila ang krisis ng bayan. Sa loob ng 32 araw namin dito, nakita ko iba ang paninindigan ng kababaihan. Kaya naman pala, ang asawa nyo takot sa inyo. Ako po, tatayo dito, hindi ang pananawagan ko na bumaba ang bangag na administrasyon. Andito ako, ang panawagan ko, dagdagan nyo pa ang pagiging Pilipino nyo. Dagdagan nyo pa ang pagiging tao nyo. At higit sa lahat, dagdagan nyo ang pagiging Kristiyano nyo. Babalag ang bansang ito dahil may tumatayo sa loob ng 32 days, may tumatayo dito kahit mangilan-ngilan. Mangilan-ngilan na lang yan, pero pure naman ang puso nila. Kaya kayo pong nanunood sa inyong mga tahanan, hinahamon ko po kayo. Kayong may mga anak na pinag-aaral, kayong may mga magulang, mga nanay na bagong silang ang inyong mga anak. Gusto niyo ho ba yung dinanasan natin, ipadanas nyo Ma'am Liz sa mga Vergara, anak nyo? shoutout long time na ako. Hindi na ho tatagal pa ng ilang taon, pangkarote na ang bayang ito. Ang dami nating pera, mali-maliit ang pera, hindi lumalabas dahil nakatago lang sa kanilang tahanan ang perang para sa bayan. Kaya ako, bilang isang Pilipino, bilang isang tatay, may pamilya, may anak, may apo, may kamag-anak na hirap din sa buhay ngayon. Nahihiya na lang umutang sa akin. Gusto niyo pa ba ang nangyayari sa pamilya natin at sa bayan natin? Kailan kayo gigising? Kailan kayo magwagi ang kasamaan? Alam nyo, itong mga naka-orange na to, 28 years ko nang kasama as volunteer ng Quezon City Anti-Crime. Sila yung hinamak ni Ben Tulfo. Na nagbabantay daw kami sa Commonwealth Avenue at sa Quezon City, nangahabol ng mga snatcher at hold-upper. Binabayaran daw ba ito? Kumanda na ho ang mga membro ng Quezon City Anti-Crime. Pero ni payroll galing sa bayang ito, wala akong natanggap yan. At karamihan po sa inyo rito, lalo na yung natutulog, tumitindig, hirap na hirap din. Ang hirap nung hindi ka naliligo. Ang hirap kaya hindi mo nasisilip ang pamilya mo. Ang hirap kaya sabihan ka ng asawa mo, anak mo, tatay, ano ka ba?
Mas inunan mo pa ba yan kaysa sa amin? Maraming hindi nakakaintindi. Pero saludo ako sa mga taong tumatayo para sa bayang ito. Kayo ang nagbigay lakas sa akin na tumindig at samahan kayo sa labang ito. Nawa, lalong-lalo na yung kapwa senior citizen ko, nagpipintuhan na lang. Sana po, bayan ko, kababayan ko, mag-isip po tayo. Kung gusto niyong tapusin ang paghihirap na to ng bayan natin ito, samahan niyo kami dito. Buhayin natin ang kasaysayan. Ano ba ang kasaysayan ng isang Pilipino? Kung napatansik natin ang tatay ni BBM, bakit hindi natin mapapatansik sa pamamagitan ng people's power ang mas masahol pa sa tatay? Abo! Ang sabi nga nila, ang kasalanan ng tatay, hindi kasalanan ng anak. Pero ngayon sa kasaysayan, ang kasalanan ng tatay, wala sa kalingkingan ng kasalanan ng anak. Abo! Kaya lang, tulog pa rin kayo. Ako gising na. Tulog ko lang siya. Dilat kayo, pero ayaw niyong kumilos. Pag nakipag-maritisan kayo sa mga kapitbahay niyo, di isa ang sinasabi niyo, ang hirap ng buhay. Hindi ko pa nai-enroll ang anak ko. Nag-iisip pa ako kung kainino mangungutang. Na-enroll ba ng anak, wala pa rin akong school supply sa mga anak. Hindi mangyayari yan kung yung ating pinili ay tapat sa tao. Makakamit natin ang pagbabagong ito, pero ang pagbabago magsisimula sa sarili natin. Magsisimula ang pagbabago sa sarili natin. Para makamit natin ang kalayaang ibinaglaban ng mga ninuno natin. Mas masarap lumaban yung mga ninuno natin noon dahil ang kalaban natin noon Taiwan. Mas mahirap ang labanan ngayon dahil ang kalaban natin kapwa Pilipino. Naway po kahit paano magising po tayo. Ang labang ito, laban nating lahat. Laban ng bawat miyembro ng pamilya. Samahan natin ang puso, sakripisyo, palagi ko, makakamtan na natin ang kalayaan ng bayang ito at kalayaan ng tao. Happy Independence Day po. Maraming salamat po, Tatay Rani. Isa lang po ang